Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos sa kanyang masaganang pagmamahal, biyaya at pag-iingat. Tayo po muna ay magsimula sa isang maikling panalangin bago tayo patuloy sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Hallelujah. Aming Diyos sa masalangit, salamat po sa iyong buhay at kalakasan at pag-iingat, pagpapala na ibinigay sa bawat sa amin sa araw na ito. Samahan mo kami, pag-ingatan, maging sa pagbubulay ng mga salita, maging pagkain ito ng aming kaluluwa upang sa maghapon at sa marami pang oras at araw ng aming buhay paglilingkod sa iyo, ay meron po kaming bayong lakas mula sa aming espiritu, kaluluwa at katawan. Salamat po, gabayan mo yung lingkod, gamitin mong munting tagapagturo, ikaw lamang banal na espiritu ang dakilang guro na aming hinahayaang magsalita. Salamat po sa iyo ang kaluwalhatian, karangalan at ang pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang ating pong aklat na pagpupunan ng ating pagbubulay ng salita ng Diyos sa umagang ito ay sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 5. At mamaya ay may pababasa pa natin yung hanggang verse 8. Ang pamagat ng ating mensahe, humingi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at di nanunumbat. Dito rin natin kinuha yan sa Santiago 1:5. Humingi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at di nanunumbat. Babasahin ko po yung ating Bible passage, Santiago chapter 1, verse 5. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Amen. Pinagpala ng Panginoon ang salita niya at mga salita pa ng Diyos na ating babasahin mamaya. Karunungan dito ang focus na sinasabi ni Apostol Santiago na hihingi ng mga kapatid nating nangangalat o yung tinatawag na scattered brethren natin na nung araw nung mga AD 60 plus o gano'n. At bilang sila ay nangangalat dahil pinag-uusig na, kailangan nila ng karunungan. Yun ang pinakapangunahin. Hindi lamang pagkain at material. Okay, bigyan natin ng pakahulugan ng karunungan ayon dito sa ating kahulugang ating babasahin. Ang karunungan ay nangangahulugang espiritual na kakayahan upang makita at halagahan ang buhay at kumilos mula sa pananaw ng Diyos. Meron tayong mababasa niyan, isusupport agad natin yung sinasabi sa Kawikaan chapter 1 verse 2. Kawikaan 1 verse 2, sa pamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Yan, pinapaaninaw dyan sa atin ng ating kilalang kapatid at lingkod ng Diyos at hari na si Haring Solomon. Ang karunungan ay galing sa Diyos at kailangan talaga ng lahat. At ito raw ay magiging gabay natin sa buhay natin araw-araw o habang tayo nabubuhay. Kasunod, ito ay kinapapalooban
ng matuwid na pagpili. Pag sinabing hiningi mo ang karunungan, bibigyan ka ng Diyos ng matuwid na pagpili sa iyong mga pinipili, sa iyong mga choices sa buhay. At paggawa ng matuwid na naayon sa kapwa o naayong kapwa sa kalooban ng Diyos. Kapag humingi tayo ng karunungan, hindi pwedeng sa dulo ay nagawa natin sarili nating kalooban. Mukhang mali, mukhang hindi natin tinanggap yung katugunan. Dapat, paggawa ng matuwid na naayon kapwa ang ginagawa natin sa kalooban ng Diyos. At karagdagan, na naihahayag sa kanyang salita at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi conflict, hindi kontrahan. Yung salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos ay dapat in line sa karunungang hinihingi natin na bibigyan ng kapurihan yung Panginoon. Tayo ay maaaring tumanggap ng karunungan kapag lumapit sa Diyos at hilingin ito sa pananampalataya. Dapat ang lahat ng ginagawa ay sa pananampalataya. Naniniwala ako na lahat ngayon ay yan ang kailangan karunungan. Kahit po may mga pera na tayo nakaipon sa ministry, meron na tayong specific budget sa lahat nating ginagalawan at gagalawan. Lalo ngayon, pupunta na tayo o padating na tayo sa tinatawag na Christmas season. Marami pong mga pastor, mga ministeryo, maliliit man malalaki, ng mga churches ay nagpaplano na para sa tinatawag na Christmas celebration. O sa salitang Quezon ay Christmasan. Pero dapat hindi rin tayong karunungan kasi dapat paggastos natin ng pera, mabigyan natin ng kapurihan yung Panginoon at saka wasto. Hindi lang naging materialistic yung ating mga binigyan at tayo, kundi tumaas pa yung antas ng ating spiritualidad. Pabasa natin yung karugtong itong Santiago chapter 1 verse 5, yung verse 6 hanggang 8. Santiago 1 verse 6 hanggang 8. 6. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong, verse 8, pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Amen. Yan hindi ko na i-recap lahat ang verses. Ang babalikan ko na lang, wala pala tayong matatanggap, verse 7. Kung tayo ay humingi sa Panginoon o Panginoon na hindi talaga alam yung gusto natin. Pabago-bago, ay ito na lang, ay ito na lang. Ay hindi na akong pupuntahan. Ay puntahan na lang. Ay magbibisis ako. Ay magpapasar. Ay hindi, evangelist pala. Ang ganda ng evangelist. Ako itop si pastor. Nagmamamamado sa palengke. Tapos tao talagang dami hindi. Tapos maya-maya, leader ka naman. Ay wag. Dapat tatanong talaga sa Lord. Tapos hihingi ng wisdom. Tapos wag pabago-bago. Malaro talagang matatanggap. Kaya pala may mga nagsawa ng dumalo ng prayer meeting. Dito tayo nagdadasa na. May nagsasawa ng bumangon ng maaga, matulog ng hating gabi, dumalo sa mga revival, prayer fasting, etc. Pareho din naman daw yun ang pangkaraniwan niyang prayer life. Hindi. Bagamat parehong Diyos, isang Diyos ang hininga natin at tumutugon, ang tinitingnan niya ay yung panloob na pagkatao. Yung inner man, yung panloob na ikaw at ako. Yung motibo. Sa English, yung our motive is important sa ating mga prayers. Huwag na lang basta, kung nainggit lang tayo, alam niyo, mayroon talagang tinatawag na spiritual jealousy. Ang galing niya, bakit isang Diyos pinaglilingkuran? Kaya ko rin yun. Pag-lians ko, tatalbog ang tao 10 beses. Sabay, labas ang demonyo. Hindi ganyan eh. Ako, kailanman, di ako nagplano paano paraan ng pagpapalayan sa demonyo. Paano maglalagay ng anointing. Pag wala akong langis, the same Holy Spirit ang nagmi-minister. Maghingi ka kahit pabulong, kahit sa loob ng ilang segundo bago ka mag-ministeryo. Magpinali sa iyong ginagawa.
Ginagawa kasi ng ibang Holy Spirit pang huli. Hindi dapat. Sa una, Holy Spirit. Sa gitna, Holy Spirit. Hanggang matapos ang message or ministry, Holy Spirit. Yung huwag tayong kakatanan to God with the glory. Kung nagano naman tayo ng glory to me. Kung kumuha naman tayo ng para sa atin. Pag nanakaw yun ng kaluwalhatian. At ang Diyos ay hindi siya malulugod kung humingi tayo pagkatapos kinukuha natin yung para sa Kanya. Last verse natin na nakasuhay sa ating pag-aaral sa unang Korinto 1 verse 30. Maganda yung banggit niya na Apostol Pablo. Unang Korinto 1 verse 30, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Yung lahat na nasa atin, pati yung ating pagbabagong buhay na ito. Tapos ngayon, marunong na tayo. Yung sinasabing marunong sa Biblia, marunong na mag-share. Si Jesus daw yun. Yung ginawang karunungan natin. Sa unang Korinto 1:30. Lahat tayo ay merong tinatawag na wisdom from the Lord. Kinakailangan nare-recognize natin, kinikilala natin, hindi ang schooling natin. Hindi po ako nagre-review sa mga bachelors, masteral, etc., mga PhD nating mga kamanggagawang kilala o hindi man natin mabanggit na hindi na babanggitin ang pangalan. Pero ang problema, kapag doon ka nakarely ng ministry, dapat tapos ka, meron kang ganito, meron kang ganyan. Pero ang mahalaga, yung si Jesus na nasa sayo, siya ay sapat at sobra pa sa sapat para magkaroon tayo ng karunungan. Kahit naman ako, inaamin ko yan, dami ko talagang mga binabasa o babasahin mga books, etc. Pero meron lang talaga akong paboritong hawakan at basahin at pinaka ay Bible. God give us always His presence, the spirit of understanding, the spirit of knowledge and wisdom. Kung balik tayo sa pamagat, humihingi tayo sa Kanya. At hihingi tayo, sabi ng 1.5, ay hindi tayo umaasa tayo na ang Diyos magbibigay at ang Diyos magbibigay hindi ng kaunti kundi the abundance of wisdom, sagana. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa katagpoy ng ating mga kahilingan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa masalangit, salamat po sa aming pong natanggap na spiritual na pagkain mula sa iyo sa araw na ito. Pinapayagan ka namin, hinahayaan ka namin, banal na Espiritu, na kumilos sa buhay namin, katagpoy ng panalangin ng bawat isa, maging ng aking mga kapatid, kung manggagawa na sa kabilang bahagi ng aming morning devotion na ito. Pagpalain ingatan mo kung bawat isa ang kanilang mga panalangin, ang panalangin ng mga anak mo ay iyong katagpuin. Yan papala ko rin po ang lahat ng kapastoran ng Southern Tagalog District Council mula Section 1 hanggang Section 8, specifically dito po sa Section 6 ang aming pong executive leaders. I-bless mo po ang bawat isa, lahat ng lisensyadong pastor, mga unlicensed pastors, pero sinunod nila ang tawag mo at patuloy na nagtatapat at naghihingi ng anuman, lalo ng karunungan, katagpoy mo po ang kanilang mga panalangin. I-bless mo rin po ang Southern Tagalog District Council, ang aming District Superintendent, Assistant, District Superintendent, Secretary, Treasurer, Lord, hindi man binanggit ang kanilang mga pangalan, kilala mo po at alam mo ang kanilang mga circumstances. We pray lahat ng local congregation ng Southern Tagalog District Council, lahat ng mga pastor at mga leaders ay pong ingatan, pagpalain at katagpuin ang kanilang pangailangan. Maging ang aming Philippine General Council ng Assemblies of God, mula sa aming General Secretary, Assistant General Secretary, Secretary Treasurer, Lord, we pray for covering protection at pagtugon sa kanilang mga personal prayers, lahat ng kongregasyon na bumubuo sa Luzon, Visayas at Mindanao na nasa ilalim ng bandila ng Assemblies of God.
Gayun din naman ang katawan mo, Panginoon, na kung saan din kami kabilang sa lahat ng lalawigan, bayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. We pray, Lord, na katagpuin mo po ang lahat ng pangailangan ng mga lingkod, ang bawat local congregation na sumusunod sa iyong kalooban at ginagawa na matapat ang ministeryo pinagkatiwala mo. Ingatan yung pagsanggalang, maging may mga sakit karamdaman, Lord, we pray healing, deliverance sa lahat ng mga atake ng masasamang espiritu sa bawat pastor, lingkod at kamanggagawa, na hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan. Lord, we declare healing, deliverance in the name of Jesus Christ. Maging Panginoon, pinagpipray din namin ang aming mga kababayan patuloy na nasalanta ng lindol at ng mga nakaraang malalakas na bagyo, mga apektado pa hanggang hindi pa nakabangon. We pray, Lord, for provision. Gamitin mo po ang aming pamahalaan at mga local government para abutin kanilang mga hinaing. Katagpuin mo po ang bawat isa mula sa matanda hanggang sa mga kabataan. Wala pong sakit na magtatagal sa mga evacuation center. We claim healing, we declare healing in the name of Jesus Christ. Maging sa aming pangkalahatan sa kabuuan ng gobyerno sa pangulo ng aming Pangulong Bongbong Marcos, Lord, sa kanyang mga constituents, cabinet member, etc. mula sa mga senator, congressman, at mga hukom, abogado, lahat ng mga cases na nasa galing ng kanilang jurisdiction. Lord, we pray righteous governance in the name of Jesus, knowledge and wisdom, and Lord, full conviction na gawin ang matawid sa ngalan ng Panginoong sa Kristo. Dito sa sinasabing nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asia Pacific ang Pilipinas. And we pray covering protection din para sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. Alam mo po ang mga kalalagayan. Alam mo po ang mga nagbabantang panganib. Lord, ikaw ay matuwid ng hukom at may-ari ng langit at lupa. Hindi nalilingid sa iyo anumang mga kaganapan o mga munting kaguluhan dyan sa West Philippine Sea, even sa South China Sea. Dinideklara namin si Jesus Christ ang Panginoon sa lugar na yan at sa buong archipelago ng aming bansa. Salamat po. And may bless Israel. We pray, Lord, that your will be done sa lahat ng nagaganap sa bansang Israel. We pray and we bless Israel. We pray for the peace of Jerusalem and all the Jews. Cover and protection. Maganap ang iyong layunin at tanging kagustuhan sa bansang Israel. Salamat po. At sa umaga nito, tinatanggap namin ang pagpapala at basbas mo sa lahat ng kasama na nananalangin. Sapagkat alam namin, ikaw ang Diyos na tapat na tumutugon sa lahat ng ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang kaluwalhatian. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. God bless po sa ating lahat.